kay Delio, eh hindi ko alam na yung pala asawa ko na tinatawag niya. Masasabi ko po na napaka-bait ng Diyos sa akin. Dahil ibinigay niya sa akin po, are. Totoo lang. Totoo. Totoo lang po ako ay Mrs. Hart. Ay hindi po Adventist. Tall, dark, and handsome. At yung po ay sinar ko for 10 years. Wow. Pero ipinadala ng Panginoon si Pastor sa taas, naging church pastor namin. At hindi po namin nalalaman ng aming mga sarili ay yun na. Sabi nga po hindi na naging mag-sweetheart kay Ronnie. Yeah, para kami. Hindi na naging mag-sweetheart. Nalaman na lamang ay ginawa na pala ng Panginoon ang paraan na kaming dalawa na ang magkasama ang buhay. Kuswerte na Rodin. Delio naman. Ano po ang aming love story na hindi ko po siguro alam. Ay, positive naman. Ay, ang positive noon eh, sadya mo binigay ka ng Diyos at sabi pinakakanap, pinaka sa lahat. Wow! Kuswerte na Delio. Oh, mag-aaway pa kayo Sabi dyan. ko nga po sabi ko nga po ay, ang isang araw niya, kahit 10 taon kami naging sweetheart nung aking dating naging sweetheart, hindi ko ipagpapalit ang isang araw o isang minuto talaga. Amen! Ano rin napaka? Totoo po yun. Sinabi ko po yun sa kanya nung binata. Kiss! Kiss! Kiss na! Tama yan! Sabi ng negative eh. Actually po ako ay Sinukubaran mo. Mamaya. actually ako ay age 27 nang ako ay makaramdam ng gusto ko ng mag-asawa. Kasi na-enjoy ko ang pagiging binata ng matagal. Oo, na-enjoy ko talaga ang pagiging binata. Hindi ko naramdaman ng ako binata na mag-asawa agad. Yung nag-enjoy pa ako. Pero na ako nagsusolo na, Byron. Ako nagbubur na ako kasi ako yung nagsiserve na. Graduate na ako sa ministry. Ako nagsiserve na unang nagsiserve ako sa Taal. Pagka-graduate ko. Sabi ko sa Panginoon, nanalangin ko, Panginoon, may isang condition lang ako sa inyo. Yun ay opposite doon sa kay Kuya Nardo. Kasi kay Kuya Nardo, ay kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ang panalangin ko, kung ano yung kalooban ko. Kasi kung sino yung magustuhan ko, Panginoon, at pinili ko at ako ay sure ako dun sa pinili ko. Kasi yun na yung kaliligaya ko. Yun ang igigay mo sa akin. Yan dalangin ko sa Panginoon. Hindi ko naman ito nun choice din kasi ito yung may sweetheart. Pero alam nyo, dumating ang panahon na bago ako dalhin sa San Jose, nagkawalaan sila. Sabi ko parang yung panalangin ko sa Panginoon ay parang ito naman napupusuan ko ngayon. Pero hinintay ko, humingi ako ng counsel dun sa mga... Siniraan mo yata. Siniraan mo yata yung boyfriend. Sa ilang brethren. Kaya, ano kaya? Kaya maghintay ko, Pastor, ng right timing. So, hinintay ko yung right timing. Tama yung sinabi niya, hindi ko siya niligawan. Ang story ko yung Ronnie ng aming college. Kasama kami sa crusade. Yan. Para sa Gerson. Tapos, nakumpany yung biyanang ko sa ospital, nanay niya, ay doon kami nagkaroon ng banding. Nagkapalaga yung loob. Hanggang nagkahulugan sa isa't isa. Naging mag-un. Pero bago ako nagpunta ng San Jose, siguro mga 1.5 year kaming mag-sweetheart. Nag-propose ako sa kanya, sabi ko, pag-alis ko, pagbalik ko, Sana. ikaw pa rin ang sweetheart ko at ikaw ang plano ko pakasal. Sabi ko sa kanya, sa pagkaseryoso ako ay ministro, dapat ang aking salita ay tapat sa aking pinagkakasunduan. Alam niyo, talagang ito ang gusto ko ng pagkasalan. Ang ginawa ko, Ate Lo, kinukusunundo ko siya na mag-iipon ako. Mag-iipon pala tayo. Pag ako nagbigay ng 500 sa iyo buwan-buwan, ang iyo 1,000 kasi mas malaki ang sweldo mo. Isang libo. Ang ginagawa ko naman, 1,000 ang binibigay ko. Obligado siya, 2,000 ibigay niya.
After 3 years, 4 years. 3 years, nakaipon kami ng pampakasal. At nung ako pinayagan, actually, nagpapaano ako kay Pastor Villarias, every year, ako payagan din ng magkasal. Sabi sa akin, pag nagpakasal ka, hindi ka ma-intern. Hinintay ko mga kapatid, yung patience na yung binigay sa akin ng Panginoon. Nung sinabihin niya ako, ikaw ay intern na ngayong May, alam niyo sa kagustuhan ko, yung tatay ko ay delegate doon sa Lipa, sa yung session na yun, Mayo, camp meeting. Sabi ko sa tatay ko, tay, mamayang hapon ay may pupuntahan tayo. May kasama ko si Pastor Torres at ang kanya sasakyan. Ay ano, saan tayo? Sa Taan mamumulong. Ganyan po yung story namin. Pero natutunan ko pa isang sekreto na ngayon ko lang i-reveal sa inyo. Ito'y alam na ng asawa ko. Ang gusto ko sa buhay kay masaya. At natutunan ko ang isang formula ng magiging masaya. To be a happy husband and to have a happy life is to have a happy wife. Yan ang natutunan ko. To have a happy life of husband is to have a happy wife. Kaya gusto ko siyang masaya. Hindi naman lahat ay nasusunod siya, pero pinagkakasunduan. At nag-i-enjoy siya sa mga pinagkakasunduan namin. So may mga bagay na talagang sabi katuwiran na. Pero pagkatuwiran na pag nasasuffer ng happiness ng inyong relasyon, I give up. At sabi natin, sige, ikaw muna. Pero pag nasunod na yung iyo, ako naman. Ganun po ang aming samahan. Thank you, maraming.